Maaga pa lang nakaalis na kami ng bahay. Pupunta kasi kami ngayon sa Bolinao, Pangasinan. Bago kami nakarating dyan sa Sakayan, sumakay muna kami ng Grab galing sa Taguig tapos papuntang Cubao. And then pagdating namin sa Cubao, may sasakyan na kami kagad, yung Victory Liner. Bago kasi kami nagpunta dyan, nag-book na yung asawa ko ng ticket sa aming dalawa. And then, na-miss naman yung anak ko kasi nga may CR nga daw sa loob ng bus. Yung nasakyan kasi naming bus is express, kaya yun, may CR na siya, may free charge na rin siya. Hindi siya tulad sa mga ordinary lang. And then, yun nga, may CR siya sa loob, kaya yun, hindi kami nakapag-timpi ng anak ko. Ng CR talaga kami kaagad para ma-check namin yung CR. Yan yung CR sa loob ng bus, ng Victory Liner. Sobrang ganda din niya. Malinis. Maaliwalas din siya. Good for one person lang talaga ang pwedeng pumasok sa loob. Yun nga lang, nahirapan na akong umihi kasi nga naalog-alog na kasi yung bus. Ang hirap umihi pag ganun eh. Hindi ako sanay pag ganun. Yun nga lang, no choice ako kasi nga naiihi na naman nga ako. Mabuti nga naisipan nila na may ganito pala sa loob ng bus. Kasi nung nagpunta kasi kami ng Baguio, walang CR sa loob ng bus. Medyo mahirap pag ganun eh. Yung magantay ka pa ng stopover bago ka makaihi. Maganda din yung naisip ng ganun. And then, nung papunta na kaming Bolinao, yun yung mga nadaanan namin na magagandang mga view. Lawak-lawak lang pala isdaan nila. Tapos, maraming manggahan, palayan. Ang ganda-ganda talaga guys. Hindi nga ako nakatulog ng maayos dahil parang feel ko nakauwi na rin kami ng Bohol sa pinuntahan namin na. Tuwang-tuwa pa kami niyan kasi mainit pa. Maaliwalas pa yung langit. Yun nga lang, nung malapit na kami ng poblasyon, medyo madilim-dilim. Bumaba na yung mga ulap. Yun pala, malakas pala ang buhos ng ulan. Nung pagdating namin mismo sa may poblasyon, nalungkot naman kami kasi nga ang lakas pala ng ulan doon. Pero naamis naman kami nung pagdating na namin sa may Bolinao, Pangasinan na talaga mismo. Kasi mainit, maliwalas yung langit. Ayun, natuwa na kami. Natuwa naman nga ako kasi nga binalik pala sa amin yung tripod ko na naiwan. Naiwan ko kasi yung tripod sa loob ng bus. Ang bait naman ng conductor ng bus. Binalik talaga sa amin yung tripod ko. Siyempre, hindi naman ma-express namin yung mga picture-picture kung wala yung tripod. Bago kami makapunta sa destination namin, sasakay pa pala kami ng tricycle, mga almost 15 minutes din. Sa wakas, nakarating din kami sa May Amor. Dito kami mag-staycation sa May Amor Beach Resort sa may Bolinao, Pangasinan. Din, ito talagang asawa ko, ang hilig-hilig niya sa dulo. Kasi yung Bolinao nasa dulo din eh. And then itong May Amor na napuntahan namin. And bago kami makarating, ang dami pa naming madadaan ng mga beach resort. Yun nga lang, ito yung nagustuhan ng asawa ko. Pagdating namin, ayun, na-amaze kami kaagad sa loob. Kasi nga, beach view kasi siya. And then, talagang tanaw-tanaw mo din yung dagat while nasa pool ka. Yun yung gusto namin eh. Yun yung favorite ng anak ko din. Bago kami makarating dyan, nakapag-book na rin or nakapag-reserve na rin yung asawa ko ng isang room. Yung napili namin is good for 3 person. 2,000 yung nabayaran namin. Reservation nun is 1,000. So, bali pagdating namin, 1,000 na lang yung dinagdag namin. Maganda rin siya kasi nga sana mga ibang napuntahan namin kasi yung pool ay babayaran pa. Pero dito kasi sa unlimited na siya. Pero hindi naman as in unlimited kasi may limit lang din siya na oras. Hanggang 10 PM yung pool. Andun sa dagat naman hanggang 5 PM lang yung pwedeng maligo. Na-amaze talaga kami kasi nga ito talaga yung pinaka-una sa bucket list namin na pupuntahan. Yung nasa pool ka and then tanaw na tanaw mo yung dagat, tas while naliligo kayo, napanood nyo yung sunset. Talagang sobrang ganda. Talagang hindi ko in-expect na makapunta rin kami sa ganitong lugar.
dahil sa asawa ko. Maraming salamat at nakapunta kami sa ganitong lugar, asawa ko. Dito namin gaganapin yung second wedding anniversary namin. Yung unang wedding anniversary naman sa Baguio naman namin ginanap. Ngayon dito kami sa May Bulinaw sa second wedding anniversary namin. Hindi ko na kayo nasama sa room tour kasi nga nagmamadali na kasi kami. Nagluto na kasi kami kaagad pagdating namin. Inayos ko lang muna yung mga dala namin. Syempre may baon kami. Hindi ko kasi pwede na panayang bili. Ganyan kami pag mag-staycation. Magdadala kami ng mga pagkain namin para hindi na rin kami bibili. Kasi syempre alam naman natin na mahal talaga pag tayo bibili dyan. And then pagdating namin nagluto kami kaagad ng asawa ko kasi nga gutom na kami. Yung inulam lang naman namin is corned beef, tapos nilagyan namin ng egg, and then nagdala din kami ng danggit na tuyo para perfect yung kain namin. And then, ayun, gutom na nga kami. Yung asawa ko hindi niya na mapigilan, tumikim. Dito sa napuntahan namin, libre yung equipment niya, guys. Syempre, kayo magdadala kung ano yung lulutuin nyo. Dito naman sa pinuntahan namin, libre yung yung pagluluto. Yung gasol, and then yung kawali, meron na po sila. Pati yung pagluluto or pagsasaing, may kaldero na rin. Madali lang din kasi ang dami naman nilang mga gasol at maraming kalan na pwedeng paglulutuan. Kaya nakaluto kami kaagad ng asawa ko. And then, kumain na rin kami. Ang ganda nga ng pagkain namin kasi nga tanaw na tanaw namin yung dagat while kumakain kami. Amoy na amoy namin yung langhap ng sariwang hangin. Pagkatapos namin, nagmuni-muni kami kagad ng asawa ko kasi nga yun yung isa sa pinaka-bucket list namin na magmuni-muni kami while nasa dagat kami. Ginawa talaga namin. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na nakakapunta na kami sa ganitong lugar. Nung nakaraan lang, what if pa lang. Pero ngayon, andito na kami. Nakarating din kami sa destination namin. Pinanood na namin ng asawa ko yung paglubog ng araw. Yun nga lang, hindi pa lumubog yung araw kasi nga nung oras pa lang nasa beach na kami. So, sobrang excited namin. Nagturo-turo nga kami ng asawa ko na sa akin yung kadagatan, sa kanya yung kapaan. Napagod na kasi kami sa paglalaro namin. Naglalaro kami ng badminton. Ang lakas kasi ng hangin. Kaya ayun, naisipan naman namin ng asawa ko na maligo na muna kami sa pool. Kasi yung anak namin parang kiti-kiti na. Gusto na talagang lumublob sa swimming pool. Takot na takot kasi yung anak ko sa dagat. Kaya ayaw niya maligo sa dagat. Gusto niya talaga sa pool lang. Kaya ayun, sumunod naman kami ng asawa ko. Kasi nga, mahirap naman nga kung siya lang yung maligo. Tas wala kami. Kaya ayun, pinanood na lang namin yung sunset sa paglubog niya. Kayo guys, kailan nyo ba gustong pumunta dyan? Sana rin makapunta rin kayo sa mga ganyang lugar. Minsan, bigyan din natin ng pahinga yung katawan natin. Huwag puro stress, pagod. Minsan, bigyan din natin ng peace of mind yung sarili natin. Yung makakahinga din tayo minsan, hindi yung puro trabaho. Gumala din. Bye!